Magandang araw sa lahat. Napaka-exciting na araw na to para sa akin dahil ang kakalikutin natin ngayon ang ating 1981 Yamaha Virago XB750. V-twin engine yan, mga ka-tinker. So kakalikutin natin yun ngayon. Ang papalitan natin sa kanya ay battery. So ang battery na to is pansamantagal ko lang binili para nagamit ko and isang taon din yan. So salamat din sa servisyo yan. Nabili ko yan around 700 o 800 pesos. Pero maraming salamat sa referral ni J.R. Jose. Tropa natin yan, taga Laguna. Nirefer niya itong Motolite na 12 and 12. So, the too big to. Around 800 pesos to sa Shopee. So, mas malaki na to. I-activate natin to ngayon. First time ko mag-activate ng battery, kaya samahan niyo ako. Buksan na natin to and ang sabi kasi is no video, no return, no refund policy. Kaya videoan natin. Yung ay, ang lupit pala ng sinend sa atin. Red Horse. Tamang-tama yan sa ating Virago. Kailangan ng malakas na sipa sa pag-start ng ating Virago. Red Horse battery. Uy, ito yung tubig niya nakahiga. Pero sabi dito, this side up. Pero nakahiga yung tubig. Pero mukha namang hindi tumapon. And ang laki. Ang laki ng Red Horse battery. Balot na balot. Pag mga gantong packaging kasi, hindi ko kasi sinisira to para pagka i-return natin, pwede natin gamitin yung packaging. Hirap naman buksan na ito. Yan. Ang laki niya. Bagay na bagay sa motor natin to. Bagay na bagay sa big bike ang ganitong kalaki. Yan. May instructions tayo. So, sundin niyo yan ng maigi. Yung Motolite Champion MTB 12 and 12. Tingnan natin kung kasya to sa big bike natin. Bang! Saktong-sakto. Taas. Sakto din. Sige. Yung terminals abot naman. Sige. Parang sinukat. I-activate na natin to. So, may lower level tsaka upper level ng battery para sa battery solution. Yan ang susundin natin. After natin lagyan ng solution, hintayin muna natin siya mag-rest ng 20 minutes para daw mag-react yung plates niya and solution. After daw nun is i-remove daw natin tong exhaust plug and ikabit natin tong vent plugs tapos pupunta sa labas ng set ng motor. Sige. Buksan naman natin tong solution. Kaya, makikita niyo. Parang Coke.
Parang kumukulo-kulo pa. Kaya i-allow nyo talaga yan ng 20 minutes para mag-settle yan. And yung tamang level yung ilagay nyo. Mag-ingat kayo sa paglalagay ng battery solution. Kita nyo natapon, no? Acid kasi yan eh. So kung papansinin nyo, medyo pantay na siya. Pero nasa lower level pa lang yan. Yan, no? Kaya may natira pa tayong battery solution. Subukan natin pantayin hanggang sa upper level lahat. Ayan, upper level na lahat. May konting-konti pa natira, pero okay na yan. Hindi na natin ilalagay. Since nasa upper level na lahat. Ngayon, orasan natin 20 minutes para lang maging stable siya. Kabitin natin to. Tapos, tanggalin na natin yung exhaust plug para makasingaw yung pabula-pula. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung battery resolution natin. No? Tatanggal niya yung galvanized coating ng metal sheet natin. So, ingat kayo pagka naglalagay kayo nito. So, habang naluluto yung battery natin, tanggalin na natin yan. Ito pala yung battery na luma. Extreme Magic Sing YTX9 BS. So, may konting juice pa naman to, kaya charge natin to. Pwede pa natin tong gamitin pang testing ng mga ilaw, busina. Sobrang useful pala ng charger na to. Tagal na rin sa atin ito. Dami nang na-rescue nito na mga sasakyan, mga nalobat natin na mga sasakyan, mga motor. Ilang beses na sagip nitong battery ng charger na to. Ayun o. Search nyo lang sa Shopee car charger. Alright? Medyo masikip lang ng gabuhok tong lagyan natin dahil may nut dito. Ayan o. Nut kasi to para maturnilyohan kabilang side. So, bubukayin lang natin ng konti para pumasok yung battery natin. Swakpak para sunukat. Laki buka ang kailangan. Uy, kumasya. Alright. Not bad. Not bad ang fitment. Pero kailangan natin maging safe dahil masyado na malapit tong contact na to sa takip. And bakal tong takip natin. So maglalagay tayo ng insulation dito para safe. Sa mga nakabirago nga pala, yung mga birago natin, yung hindi computer box yung tawag sa kanila eh. Nakalimutan ko kung ano eh. PCI yata o ganun. Kailangan kasi niya ng consistent na 12 volts pag nagsistart ka. So, pag nagsistart kasi tayo, kadalasan lalo kung mahina yung battery o maliit yung battery, bumababa yung voltage kasi kinakain ng starter yung voltage. Nagiging 11 volts, 10 volts. So, since bumagsak sa 12 or bumaba sa 12 volts yung power na naibibigay ng battery, kinakapos si
computer box and hindi siya magbibigay ng spark. So, kailangan laging maganda yung battery natin, laging malakas. Kasi kaya nag-hard start yung mga Virago, hindi siya nagwa-one click, is kinukulang sa power. Kinukulang sa voltage yung parang computer box niya. May 20 minutes na ba? Okay, 20 minutes na yung ating battery. Pwede na natin start to. Pinaka-exciting part. Start na natin. Lang natin yung gasolina. Ignition. Start. Bago pala natin start, bigyan natin ng carb cleaner yung carb since matagal natin ito sinastart. Start. Of course, low-bat pa siya. Diretso muna natin. What is 12 volts? Kung mapapansin nyo, kumukulo yung battery. May mga bubbles na umangat. Kaya importante ang vent or exhaust ng battery. Pero dyan lumalabas yung mga bula-bula na yan. Sige, hintayin natin ma-full charge bago natin gamitin. Okay. Na full charge na yung ating battery. Hindi ko na-record kasi biglang umulan na malakas, so bumaha na dito. So habang kinintay ko ito full charge, gumawa ako ng lagyan natin ng socket tools. Kasi yung socket natin, naghanap siya dito sa toolbox natin. And kaya ang hirap maghanap ng tools dyan. Nauubos yung oras natin sa tools, sa paghahanap ng tools. Kaya ginawa ko yan. So, after ko magawa yan, full charge na, kabit na natin. Testingin na natin kung one click na ba to. Sa pa, makachamba lang eh. Test drive time. Hanggang sa susunod na DIY. Thank you!